Kuya, Part 1. Unang araw ko pa lang sa bahay, alam ko ng delikado. Hindi dahil sa lugar, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa kanya. Kuya, tawag ko, automatic. Sanay, walang mali siya, akala ko. Nakatayo siya sa kusina, nakat-shirt lang, may hawak na baso ng tubig. Lumingon siya nang marinig ang boses ko. Isang tingin lang, isang simpleng, oh. Pero ewan ko ba, parang may kumalabit sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Tahimik siyang tao, hindi palabiro, hindi rin suplado, yung tipo na hindi kailangan magsalita para mapansin. Presensya pa lang, ramdam mo na. Bagong solte ka pa lang dito, sabi niya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tumango ako, salamat, kuya. Ngumiti siya, hindi malaki, hindi pilit, pero sapat para magulo ang ulo ko buong araw. Simula noon, napansin ko na lahat. Kung paano siya maglakad, kampante, parang alam niya kung saan siya pupunta sa buhay. Kung paano siya tumingin, diretso, pero hindi nakakatakot. Kung paano siya manahimik, yung katahimikang hindi awkward, pero mabigat. Minsan, nagkakasalubong kami sa sala. Minsan, sa kusina. Minsan, madaling araw, pareho kaming gising, kunwari dahil sa cellphone, pero alam naming pareho na may iniisip. Hindi ka patulog? Tanong niya minsan. Hindi pa, sagot ko. Ikaw, same. Tahimik ulit, pero hindi empty. Parang may hinihintay. Doon ko unang naisip, ganito ba talaga kapag may kuya ka? O may mali na sa akin? Hindi ko pa alam ang sagot. Pero isang bagay ang sigurado. Sa bawat beses na tatawagan ko siyang kuya, mas lalong nagiging komplikado ang pakiramdam ko. At pakiramdam ko, alam niya rin.